Okay, Happy New Year! Happy New Year! Alright. So, purihin ng Panginoon. Magtatapos na naman ang 2023. Papasok na tayo sa taong 2024. Masaya ba kayo? Amen. Okay, so nakaabot tayo sa taong ito. So today, ang topic natin ay ang ating pag-uusapan ay tungkol sa bagong taon. Sino excited sa inyo? Mamayang gabi. Amen. Ha? Excited? Mag-ingat kayo sa mga paputok na yan. Okay? So, ang ating topic ay walang iba kundi Welcome 2024. Yan. I-welcome natin. At, so, pakibasa po. Yan po ang ating pinaka-tema. Ready? Go! How to start and finish the new year with flying colors. Okay? So, nandoon ang pinaka-thought doon, yung flying colors. So, hindi lang tayo sisimulan natin ang taong ito, kundi we will end the year with success. End the year with flying colors. Okay? So, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Hinango natin ang salita ng Panginoon. Ang ating topic dito sa salita ng Panginoon mula sa New International Version ng Hebrews chapter 12 verse 1 to 2. Alright, gusto kong basahin natin ang bawat isa. Sabay-sabay, nabasahin po ninyo. Ready? Begin. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lost heart. And your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And you have forgotten that word encouragement that addresses you as sons. My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you. Because the Lord disciplines those he loves, and he punishes everyone he accepts as a son. Endure hardship as discipline. God is treating you as sons. For what son is not disciplined by his father? Alright, so merong mga discipline dyan. Let us pray bago tayo magpatuloy. Father in heaven, we thank you for the new and exciting year that's about to unfold again tonight. May you prepare our path for us to run like a pro athlete in you and for you. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Palapakan natin muli si Lord. So, very metaphoric yung presentation ng salaysay na binasa natin, ano? Ang senaryo ay pinresent sa atin as if we are in a track and field race. Para tayong nasa track and field talaga arena kung saan maraming nanonood sa atin. Alright? So, mayroon tayong audience. So, ganun ang buhay Kristiyano, no? Ganun tayo, ang ating faith ay may mga nakatingin na iba sa atin. So, very metaphorical siya. Ang sabi ng unang verse na binasa natin kanina, no? Balikan lang natin yan, ha? So, ang sabi diyan sa unang verse, we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Yan. Yan, no? Such a great cloud of witnesses. Let us throw off everything that hinders and let us run with perseverance. Okay? So, binasa na natin yan kanina. Ngayon, ang sinasabi dyan is, meron daw tayong audience, may nanonood sa atin. So, ang ating topic ngayon ay mahalaga ito sa ating pagsalubong sa taong 2024. At hindi lang pagsalubong, kundi yung papatuloy natin sa taon na ito. Okay? So, mahalaga siya. Ayan. Para tayong nasa isang arena, stadium,
na kung saan may track and field at tumatakbo tayo doon at marami tayo. Isang ano lang ito, isang pagsasalarawan ng writer ng Book of Hebrews. So dahil may cloud of witnesses, pag sinabing cloud, andyan lang sila sa taas na nakatunghay sa atin. Ngayon, sino-sino ito? Sino-sino itong cloud of witnesses, yung mga nanonood sa atin dyan? And by the way, kapag ikaw ay nasa isang palakasan, sports, competition, tingnan natin sa literal aspect ng sport. Pag ikaw ay kasali isang atleta at kasali ka sa isang sport event, ikaw ba'y lumalaban para sa sarili mo? Hindi, para sa bayan. Meron kang nire-represent. You are doing what you got to do. No, you're doing your best, not for your own self, but for somebody else. It's either yung country mo na nire-represent mo, yung manager mo, yung coach mo, o kung sino man, in His name, yun ang nire-represent mo. Kumbaga tayo, tumatakbo tayo sa buhay na ito, meron tayong nire-represent at hindi ang ating sarili ang nire-represent natin, kundi sino? Si Jesus. So, gawin natin ito, gawin natin ang pagtakbo na ito with all our best for the year 2024. So, dito, may mga audience daw tayo. By context, ang tanong, sino ba ang audience natin? Sino daw yung cloud of witnesses na metaphorically nanunood sa atin at tinitingnan kung paano tayo mag-perform sa ating walk of faith, sa ating run, sa ating race of faith. Sino yon sa palagay nyo? Marami? Mga taong nakapaligid sa atin. Sino pa? Si God. Okay, so context tayo. Ayon sa context, ito'y chapter 12. Ang context, paano mo inaalam ang context? Before the verse or before the chapter. So sa chapter 11, nandoon ang sagot. Sa chapter 11, ang tinutukoy dito ay yung na cloud of witnesses ay walang iba kundi yung heroes of faith na makikita sa chapter 11. Bago kasi ito binanggit ang chapter 12, tinalakay muna ng writer yung chapter 11 at sinabi niya ang tungkol sa faith. At lahat ng mga example ng mga Old Testament saints, Old Testament believers na very faithful until death, no? Ay in-example dito at sila yung audience natin. Ayan, sino sila? Sina Abel, yung pinatay ni Cain, si Enoch, si Noah, Abraham, si Sarah, Isaac, Joseph, si Moses, Gideon, and all the rest, pati lahat ng prophets. Hindi lang ang mga taong itong nabanggit sa chapter 11, sila lang ang special mentions dito. Hindi ibig sabihin na lalabing 5 lang sila, kundi cloud of witnesses nga po eh. Madami sila, kabilang na kasi dyan ang mga tauhan nila na nasa ilalim ng kanilang pangunguna. So, tayo daw ay nasa race run. Nasa takbuhin na ito. Marami pong iba't ibang types of race. Gamitin natin ito. Itong pagsasalarawan na ito. No, ibig sabihin, nasa performance level tayo. Hindi tayo mga baby Christian. Hindi tayo mga pinapasuso ng mga sanggol sa Panginoon, kundi tayo'y lumalaban. Tayo ay merong ipinakikilalang pangalan. No, tayo ay tumatakbo sa larangan, sa vocation ng Christian life natin. So, there are various types of race run. Hurdle race, no? At saka sprint. Wala po tayo sa hurdle. Yung hurdle, yung may harang, naglulundag ka pag nasa harang na para hindi ka madapa o hindi ka matumba. Wala tayo doon sa hurdle race. Wala rin tayo sa sprint race. Yung sprint race, yung short distance, 100-meter dash, 200-meter dash, pabilisan kayo kung sinong pinakamabilis makarating sa finish line. Hindi yon. Wala tayo sa ganong. Hindi yan ang tinutukoy dito na race run na tinutukoy dito. Ang tinutukoy dito ay ano?
Anong tinutukoy dito na race na nandun tayo? Marathon. Marathon. Marami tayong tumatakbo, sabay-sabay na tumatakbo, at hindi pabilisan ang takbo sa marathon. Ito'y patagalan. Patagalan ng resistensya. Ano? Kaya yung iba hindi tumagal ang resistensya, nag-backslide na. Yung iba hindi tumagal ang resistensya, hindi ko na kaya, umalis na ako. Ano? Hindi ko na kayang tapusin. So, ang goal dito, tapusin mo, mauna ka man o mahuli. Hindi na usapan yung kung nahuli ka. Ang importante doon, you become a winner kapag ikaw ay tinapos mo yung inilaan sa'yo kung ilang kilometro yung tatakbuhin. Alright? So, nasa marathon tayo. You have to finish it no matter what. So, ngayon, meron pong apat na admonitions. Pag sinabing admonition, ito'y pagtuturo sa atin ng Biblia kung paano daw natin itatakbuhin ang race na ito ng ating Christian life. Merong apat at itong apat ang aking tatalakayin sa inyo ngayon. Okay? Number 1, let us throw off every baggage na dala-dala natin. Kapag ikaw ay tumatakbo sa isang ganito, may dala-dala ka bang bagahe? Dapat wala. Kung ano yung pinakamagaan, yun yung tanggalin mo daw dyan yung mga bagahin dala-dala mo. Ano yung mga hindi dapat, hindi kasali dyan. Huwag ka magsuot ng jacket, huwag ka magdala ng iPhone 13, Pro Max, huwag ka may fully paid talaga. Huwag kang magbo-boots. Mga pabigat ito eh. Ito'y mga unnecessary things sa isang atleta na tumatakbo sa isang competition. Magdala ng backpack, etc. Huwag ka magdadala ng lahat ng yan. Headset, jewelries, huwag ka magdadala ng lahat ng yan. Hindi yan kailangan. So, remove them. May mga i-remove ka from without and from within. Parang sinabing from without, ito yung mga suot-suot mo sa labas. From within, aalisin mo din yung, ano sabi? Aalisin mo din yung mga hindrance from within. Now, ano yung mga pabigat from within? Ito, sa-isahin natin. Secret sins. Ano pa? Ano pa? Galit. Ano pa? Hatred. Takot, fear. Hindi ko na to kaya. Parang hindi na ako tatagal. Bibigay na ako. Self-pity. Ano pa? Regrets mo sa buhay. Depression. Ito yung mga baggages na dapat nating alisin sa ating pagtakbo sa Christian life. Ito ay sinusurrender natin sa Panginoon. Alright? So kung meron kang mga bagaheng ganito, lagi ka lang nagmumukmok, lagi kang nabibigatan, no, Christian ka, kilala mo si Lord, pero parang lagi malungkot ang buhay mo, may mga bagahe ka na hindi kailangan. Alright? Unnecessary baggages. Yung matampuhin ka, madali kang maapektuhan ng mga nangyayari, no? Baggage to, no? Ito'y dapat mong ibigay sa Panginoon. Ang sabi diyan, nasaan ba 'yon? Ang sabi diyan, balikan natin. Sana di ko na. Yan. Let us throw off everything. Everybody say everything. Everything. Ibig sabihin, wala kang ititira. Pati kape, be. Gusto ko rin ng kape. Kape na. Ayan, dinugtong, So wala kang ititira. Everything. No? Yan ay isusuko mo sa Panginoon. Lahat ng hindrance. Everybody say hindrances and entangling sins, mga kasalanang kinukulong ka, yung kasalanang kino-corner ka, yung weakness mo. Ano bang weakness mo? Ano yung kahinaan mo sa sarili mo na pagka yun ang tumira sa'yo, parang natatalo ka parati? Iba-iba yan, kanya-kanya. Bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong mga entangling sins, mga sins na kino-corner ka, nabubuhol ka kapag yun na ang tumira sa'yo. So, yan ang mga ito-throw off. Pag sinabing ito-throw off, tatapon mo na yan, naalisin mo na yan, susurrender mo na yan sa Panginoon. So, naglagay ako ng ilan dyan, yan na yun. Yan ang mga sinulat ko dyan, ano? Ito yung depression, yan ang isa sa mga delikado dyan. Pagka napuno ka na ng gusto,
bibigay ka na talaga. Alright, now how can I avoid getting entangled by these things? Paano mo maiiwasan na ikaw ay hindi nagdiduel sa mga secret sins na to, hindi ka nadadaig ng kahinaan mo, no, sa laman, kahinaan mo sa emosyon, kahinaan mo sa sarili mo, at hindi ka nakukulong. How? Paano mo to malalagpasan bilang Kristiyano? Number 1, fill your mind with God's Word. Effective ba yung ganon? Yes. Fill your mind with God's Word para hindi ka madaig. That's how you can overcome and avoid getting trapped by these entangling sins. So you have to fill your mind with God's Word. How do you fill your mind with God's Word? You have to hear it. Napansin nyo ba? Iba yung napakinggan mo, yung the same verse sa binasa mo. Iba yung pasok sa'yo, iba yung dating sa'yo, na narinig mo sa iba, na pirinich, itinuro, kaysa sa doong nabasa mo lang, o nabasa mo na susulat doon. Nagigets nyo? So, you have to hear it. No? Hearing, doon nagsisimula ang believing. Papasok sa pangalawa, believe it. So, pangalawa, this is how you handle God's Word nga pala, by the way, ano? How do you handle God's Word? You have to hear it, believe it, then you meditate on it, and then you memorize it, at saka mo i-apply. Kapag itong, pabot ako ng Bible na yon, kapag itong 5 ito, gamitin natin tong illustration ng kamay natin. Ayan, sa picture may hawak na Bible. Diyan, yung ating 5 fingers, tandaan nyo ito ha, sige, sabay-sabay para ma-memorize nyo itong 5. How you handle God's Word, how you fill your mind with God's Word. Ready, go. You have to believe it, Meditate on it, memorize it, apply it. So ngayon, kapag ka ganito, ang hawak mo sa Bible, 5 daliri ang nandyan. Kapag ka hearing lang at believing, 2 lang, ang hawak mo lang sa Word of God, 2 lang, madali bang maagaw? Madali maagaw ni Satan. No? Pag 3, madali pa din maagaw. Pero pag 5 na, nandoon na yung ina-apply mo na ang Word of God, kung madunong ka lang sa Word of God, kulang ka sa application, kulang ka sa strength. Pero kapag ka ito, ina-apply mo ang Word of God, hindi madaling agawin ito. Tama ba? Okay? Pero alam niyo bang pwede pa rin maagaw yon? Kasi isang kamay lang may hawak. Punta ka sa pangalawa ngayon. Ano yung pangalawa? Get involved in church ministry. Sumali ka. Kasi sa church, madadagdagan yung 5 ng 5 pa. Ano yon? How you handle the Word of God? You seek more of the Word of God. You serve people with God's people with the Word of God. You study the Word of God. You share the Word of God and you show it. So ngayon, 2 na ang kamay na humahawak dyan ngayon. Kaya sa picture, 2 kamay na ang may hawak dyan. Ang tanong, madali bang agawin sa'yo ang Word of God pag 2 kamay na ang may hawak? Hindi. So these are the 10 basic ways to handle God's Word. Balikan natin ha. Memoryahin nyo to. Okay? Hear it, believe it, meditate on it, memorize it, and then apply. And then, mag-involve ka sa church ministry para nang sa ganon, lalo ka pang makapag-seek ng more knowledge, more understanding. Kasi sa church kasi may ibang mga nag-share na at mga nagtuturo. Kung hindi ka nag-church, nagsasariling basa ka lang, nagsasariling study ka lang, hindi ka makakakuha ng new information, new understanding, new revelation. Alright? Ang sharing kasi, marami kang matututunan sa sharing. Ano pa? You serve the brethren with God's Word. Meron kang outlet. Alam niyo yung first 5, puro inlet lang to. Pasok lang ang Word of God. Wala kang outlet. Paano mo ilalabas yung mga natutunan mo? Isi-share mo. Ituturo mo. No? Yung mga natutunan ko, mas lalo kong natututunan kasi sinishare ko eh. Nagpipreach ako eh. Mas lalo ko, alam niyo ba pag ako nag-prepare ng sermon, ng teaching sermon na kagaya nito, may natututunan ako.
Okay? Pero the moment pala na nagsasalita na ako sa harap, alam nyo bang, impromptu habang nagsasalita ako, mas lumalalim yung natututunan ko kaysa sa nung nandoon lang ako sa kwarto na pinag-aaralan ko siya. Nagigets nyo? May lumalabas na mga revelation and illustration na wala sa plano ko doon. Ayan, kaya humahaba minsan ang sinasabi ko. So, anong punto dito? Ayan, meron kang outlet na ilalabas mo. You study it, you share it, and you show it. So, 5 S's yun. From 6 to 10. Tandaan natin yan. This is how you will fill your mind with God's Word. Alright? So, yan yung una. Punta tayo sa pangalawa. Let us run the race with patience. Ang sabi diyan sa verse 1, let us run with perseverance the race marked out for us. Pag sinabing marked out, merong starting line. Di ba ang race merong start line at merong finish line? Yun yung markadong area at yung start at saka yung finish. No? Pag sinabing let us run with perseverance, kinakailangan tumakbo ka na merong patience. Anong sabi? Patience daw is a virtue. Ang patience, importante ito sa lahat ng mga tiisin Tama ba? Alright? So, halimbawa, minarkahan na ang start line natin dito sa SM Mall Bagumbong. Ayan, magbubukas na pala yung SM Mall sa Bagumbong, Caloocan. Ano yan? Kailan magbubukas daw? Okay, kunyari, nandyan ang starting line. Ang end line, ang finish line ay sa SM MOA. Layo. Alam nyo ilang kilometers yon? Hinanap ko sa Google, 29 kilometers. From SM Bagumbong, Caloocan ni Oka, sa SM MOA. 29 kilometers, kaya mo i-marathon? Kaya natin? So dito ngayon papasok yung perseverance, yung patience, para ka makatagal, para matapos mo yung markadong lugar, yung start at saka finish. Ang sabi sa atin, ng mga natutunan natin, patience is a virtue. Pero ang sabi ng Bible, patience is the fruit of the Holy Spirit. So, anong ibig sabihin na ang patience ay fruit of the Holy Spirit? Galatians 5:22. Which means, para lumabas ang patience and perseverance of Christ in us, we have to be Spirit-filled. Kinakailangan pala Spirit-filled ka. Alam nyo, ang mga taong hindi tatagal sa Panginoon, ito yung mga taong Kristiyano lang sa pangalan. Hindi tunay na Kristiyano. Hindi sila Spirit-filled. May alam lang sa Panginoon at sa Word of God, pero hindi sila Spirit-filled. Kaya wala silang patience. No? Wala silang patience sa mga tiisin sa buhay. Sa mga hirap na pagdadaanan nila sa takbuhing tinatakbo nila. This year, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. Kinakailangan natin ng perseverance no matter what. Magpapatuloy ka sa Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, no matter what, magpapatuloy ka kay Lord. No matter what, magpapatuloy ka. Yan. Ang patience, ang perseverance, pagtitiyaga, pagtitiis, ito ang sikreto ng mga magtatagal at mananatili hanggang wakas sa Panginoon. Kasi nung binanggit ni Jesus Christ, ang mananatili hanggang huli, ang siyang maliligtas, nung binanggit yun sa Matthew 24, ang context doon ng verse na yon ay sufferings. Puro kahirapan ng signs of the times dahil malapit na dumating si Jesus. Yan. So, kinakailangan daw ang pagtitiyaga dito, pagtitiis. Alright? So, kung hindi ka puspos ng Holy Spirit, hindi ka Spirit-filled, wala kang patience, hindi ka magtatagal. Yan. Okay? Pag wala nito ang isang tao, di siya makakatagal sa Panginoon, tatalikod siya. Sa makatuwid, ang katangiang ito, ang isa sa mga tanda o marks of a true believer of Jesus. No?
Kapag ikaw ay meron noong patience, kasi fruit of the Holy Spirit kasi yon. Okay? So, yan po yung pangalawa. Ano yung pangatlo? Pakibasa yung pangatlo. Ready? Let us fix our eyes on Jesus. Yon. Ang pangatlong sikreto sa patakbuhing ito ay you have to focus, you have to fix your eyes on Jesus. Pag sinabing fix, ipako. Ibig sabihin ng ipako, i-focus mo, idikit mo, itutok, iperme, i-welding mo, i-mighty-ban mo. Ano? Merong isang mas malakas sa mighty-ban na na-discover si CJ eh. Yung, ano yon? Oily glue. Nakasubukan niya na ba yung oily glue? Na dihamak na mas mura kaysa Mighty Band, pero triple yata ang dikit niya sa Mighty Band. Nabasa yung kamay ko, nakagwantes ako, nabasa yung kamay ko dito. Grabe, kala mo napaso ako sa kalan. Sobrang ang lakas dumikit. Tapos ang nakakapaso sa... Alright, pero sobrang mura. Okay, so idikit mo, ipirmi mo, huwag kang aalis. Kailangan huwag matanggal. According to the verse itself, who is Jesus to us? Dito lang sa verse na to alam kong alam nyo kung sino si Jesus. Pero according to the verse na binasa natin, yan, nakalagay dyan, who is Jesus? He is the author and the perfecter of our faith. Yan. So, kung ganon, fix mo lang sa Kanya. Sigurado ka doon. Alright? Kaya ang sabi diyan, fix your eyes on Jesus because He is the author and perfecter of our faith. Siya ang simula hanggang katapusan ng ating pananampalataya. Pag kay Jesus, nakafocus, nakatutok, invincible ka. Pag sinabing invincible, hindi ka tatablan ng lahat ng mga tudla, lahat ng mga target ni Satanas. Temptations, lahat ng mga discouragement, di ka tatablan basta-basta. Di kayang gibain ng kahit anong pagsubok, kahit kamatayan pa, ang taong nakafocus at nakatutok lang kay Jesus Christ. Hanggang sa masabi mo, ang sinabi ni Pablo, na for to me, to live is Christ, and to die is gain. Nakukuha natin? Meron kasing iba kapag, naalala niyo yung verse na binasa natin? No? Ang atin daw trials, hindi pa umaabot sa punto na we have to shed blood. Hindi pa umaabot ng ganun, tapos susurrender na raw tayo. Yun ang sinabi ng verse na binasa natin kanina. So, ang sabi dyan, let us fix our eyes on Jesus. No, hindi ko na pahabain yan masyado, ano? Madali na nating maintindihan. Basta lang i-focus nyo ang inyong paningin, ang inyong concentration sa Panginoong Jesus. Kasi si Jesus, ang sabi kasi dyan, si Jesus, kaya niya natagalan ang hirap sa krus. Alam niyo yung maglakad ng pagkalayo-layo, pasan ang krus, no? Pasan-pasan ang krus na malaking kahoy, ang bigat-bigat. Doon pa lang, hirap na siya doon eh. And before that, nilatigo pa siya ng sobrang latigo sa likod. Kinabitan pa siya ng koronang tinik na ang hapdi-hapdi noon, ang sakit-sakit. Alam nyo, kung ini-imagine ko, nanginginig yung kalamnan ni Jesus Christ sa sakit na nararamdaman niya, tapos lalakad pa siya papuntang Calvary, pasan-pasan niya yung krus, ang hirap. Tapos nung ipinako na siya sa krus, tumagal pa siya ng ilang oras bago pa siya malagutan ng hininga. Alam nyo, kailangan mo ng sobrang tatag, ng resistensya, ng will, bago mangyari yon. Kailan lang si Jesus Christ nalagutan ng hininga? Kailan siya bumigay tuluyan? Nung sinabi niya na, nung talagang ibinigay niya na, hindi siya naging biktima ng death, siya mismo ibinigay niya ang kanyang buhay sa Panginoon, sa Ama. Alright? So, kung doon tayo nakatutok kay Jesus Christ, ganun din daw tayo, mananatili tayo hanggang sa wakas kahit anong mangyari. So this year, 2024, mahalaga ito sa atin na magiging gabay sa ating paglilingkod sa Panginoon kahit anong mangyari. Kahit saan ka makarating. Kung makauwi ka ng Sibonay, anong mangyari sa'yo doon, sa pamilya mo doon, magpatuloy ka sa Panginoon. Pwedeng mawala ang bahay mo, mawala ang pera mo, mawala ang gamit mo, mawala ang pamilya mo.
Pero si Lord, hindi yan mawawala kung ikaw nakapokus sa Panginoon. Hanggang sa dumating ang punto na ikaw ay kunin na ng Panginoon at ikaw ay makaharap mo na siya. Yun yung kailangan natin. Amen? Nasa takbuhin tayo, basta't matapos tayo. Alam niyo kung sino yung pinapalakpakan ng mahabang palakpak? Hindi ko lang mahanap yung video eh. Pinakamatagal na naka-standing ovation yun sa tao. Meron pong isang tumatakbo sa marathon. Yes, pinalakpakan yung mga nauna. Nanalo sa finish line, nanalo. Sila yung nauna. Pero merong isa na lumagapak, natumba na, hindi na talaga kinaya, tumumba na. Akala nila nahimatay na, siya yung pinakahuli. At tumahimik yung audience. Maya-maya, hindi nila isang hindi inaasang pangyayari, bumangon siya ulit. At sobrang hirap, pinilit niyang gumapang muna siya, tumayo, para lang ipagpatuloy at unti-unti siyang nakatayo at ipagpatuloy yung kanyang takbuhin. At habang sobrang bagal niya, mag-isa lang siya, pinipilit niyang ihakbang ang paa niya, ang mga tao nakatayo, pumapalakpak. Dahan-dahan, at hanggang dumadami, at hanggang kumakapal na yung palakpak, dumadami, at sumisigaw, at siya lumalakas ang kanyang loob. At sige, tuloy-tuloy, at nakaabot siya sa pinakadulo. Natapos niya ang finish line. Siya yung naging kwento ng marathon run na yon. Amen? Hindi importante kung mauna ka. Mauna ka, magaling ka, talented ka, gifted ka, no? Marami kang talent, mahusay kang tao. Alam niyo, ang husay, hindi naman kinakailangan maging Kristiyano yan. Ang daming mga unbelievers na mas mahuhusay sa believers. Ang hinahanap ng Lord ay hindi yung talent. Ang hinahanap ng Lord ay faithfulness to the end. Amen? Ganun yun. Ganun ang ating marathon run. Ganun ang ating Christian life. So let us fix our eyes on Jesus. Lahat ng taong nakapaligid kay Jesus Christ, ang akala nila, including Satan, ang akala nila talo na si Jesus, pinako na sa krus, patay na siya, wala ng Lord, wala ng Panginoon, patay na siya. Tapos na, panalo na tayo. Akala ng mga tao, tapos na ang kwento ni Kristo. Hindi nila alam, doon sa kamatayan pa lang niya nagsisimula ang kwento ni Jesus. Amen? Ganon din tayo. Alright? So, sabihin mo sa iyong katabi, fix your eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. Panghuli at pang-apat. Pakibasa, ready, go. Let us not lose heart on God's discipline and rebuke. Ano ibig sabihin ng salitang lose heart? Manghinaan ng loob. Huwag panghinaan ng loob, yes. Sa mga disciplines at saka rebuke ng Panginoon. Ang sabi diyan sa verse, my son, do not make light of the Lord's discipline and do not lose heart when He rebukes you. Pag sinabing do not make light, wag mong mamaliitin. No? Wag mong ibabaliwala. My son, do not make light the Lord's discipline and do not lose heart when He rebukes you, because the Lord disciplines those He loves and He punishes everyone He accepts as son. Sa Tagalog, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. No? Yung kapitbahay dito, yung mga bata sa kapitbahay pag makukulit, pag pumunta dito at pasaway sila, pwede ko ba silang paluin? Hindi mo siya anak eh. Wala akong karapatan, di ba? Pero pag ikaw ay pinapalo ng Panginoon, anong ibig sabihin noon? Nangangahulugan na meron siyang karapatan sa iyo, meron kang relasyon sa Kanya. Kaya pumayag kang paluin ng Panginoon. Amen? Kasi hindi naman tayo talaga perfect sa ginagawa natin. Sa ating mga nagkakamali tayo. Ang tanging perfect lang sa atin ay si Jesus Christ na sumasa atin. Amen ba? So sa papaanong paraan ba tayo dinidisiplina ng Diyos? Ito ang tanong. Magdidual ako dito ng konti ha. Sa papaanong paraan ba tayo dinidisiplina ng Diyos? Anong sabi ng verse?
sa pamamagitan daw ng lahat ng hirap. Sabihin natin lahat. Lahat ng hirap. Okay, magdudual tayo doon. Sabi sa Mateo, sa mga Hebreo 12, tinan ko nga nakalagay ba dyan? Hindi ba nakalagay? Hindi ko na ilagay, ano? Ay, hindi ko nga nailagay. Okay, so, basahin ko na lang Hebreo 12:7, tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama, dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Tama, di ba? Makes sense. So, sabihin natin ulit, lahat ng hirap. Lahat ng hirap. Ano-anong klaseng hirap ba ang sinasabing lahat? Number 1 na klase ng hirap. Hirap sa katawan. Hirap ng katawan. Ito ay kapag wala kang makain, dahil wala kang perang pambili ng pagkain. Mahirap sa katawan yun. Ang hirap no, sakit sa sikmura, sakit sa tiyan. No? Ano yan? Hirap ng katawan. Posible ba ito mangyari sa Kristiyano? Posible, hindi. Posible. Kapag sobra-sobra ang pagod mo at sa pagtatrabaho mo, kasi may kailangan kang tustusan, no? Panay ang overtime mo, kagaya ng isang nagngangalang bebe. May kilala akong ganon. Na fully paid, no? Okay, overtime kabi-kabila, no? Daig pa ang security guard. Alright? Success naman. Ha? Successful naman. Sulit naman ba? Sulit? Okay. Malaki kasi sahod dito. Okay. So ngayon, hirap ng katawan. So yung sobrang, pwede bang mabuhay na lang ako na hindi ako masyadong maghihirap? Pero hindi. Kasama yan sa race. Kasama yan sa run. Alright? Kapag ito ang pinakamatindi. May isa akong pamilya na ito ang kanilang share sa buhay. Hirap kapag tinamaan ka ng malubhang karamdaman. May isa akong Christian family. Hindi mo akalain na pag Christian na, ay dadanas pa ng ganito. Buong pamilya ito halos, no? Sila, lahi nila ang cancer. Mula sa tatay, hanggang sa mga anak, hanggang sa mga apo. Nako, grabe, ang hirap ng ganun pala. Wala pa akong nakitang pamilya na merong ganong sitwasyon. Kaya nakakaawa po talaga ang hirap. So ito ay pinagpipray naman yan. Pero nandyan yan. Pero parte pala ito ng disiplina na ipinagkakaloob ng Panginoon. So yan ang una, hirap ng katawan. Ano yung pangalawa? Hirap ng kalooban. So yung mga hirap ng kalooban, kapag nabibigo ka, ayan, pag na-disappoint ka, halimbawa, niloko ka ng minamahal mo, yan, o kaya naman, na-scam ka, ayan, karanas ka ng scam, laki ng nilabas mong pera, pagkatapos, sumasa ka, pinag-pray mo naman yung pag-a-abroad, no? Pagkatapos, nakita mo, may confirmation na, yung pala, na-scam ka pala. Nagigets niyo yun? Yung hirap ng kalooban, nangyayari ba ito sa Kristiyano? Hindi. Nangyayari. Ay, ang hirap nun. Hindi ka makatulog, hindi ka makakain, no? Lagi kang tulala, tuliro, nag-iisip, hindi ka makausap ng maayos, yung mga ganon, Hirap ng kalooban, ito pala ay isang paraan ng pagdidisiplina ng Lord sa Christian life natin, kaya pinapayagan niyang mangyari. Naintindihan natin? Sabihin ulit natin, lahat ng hirap. Lahat ng hirap. Tiisin natin. Tiisin natin. Sabi dyan, no? Hindi sinabi ng Mateo 12:7 na lahat ng hirap ipag-pray natin. Sinabi ba lahat ng hirap ipag-pray natin? Hindi. Ang sabi niyan, ulitin kong basahin sabi diyan, tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad ng pagtutuwid ng isang ama. Kita nyo? So, tayo kasi, pag may hirap na, Lord, ano ba? Panginoon, tanggalin mo na to, alisin mo na to, Panginoon, bigyan mo na ako, ganito. Prayer kagad ang solusyon natin. Hindi lahat ay nadadaan sa prayer.
Tandaan natin yan. Kung may nagtuturo na prayer changes things, hindi lahat. Kasi ang meron lang nakasulat na lahat. Wala kang verse na mababasa sa Bible na lahat ng prayer sinasagot ng Diyos. Pero ang salitang may lahat ay ang hirap. Lahat ay dapat daw nating tiisin. Ibig sabihin, pag pinapatiis ka ni Lord, ibig sabihin, may mga hirap na kalooban ng Panginoon sa iyo mangyari. Ha, di ba? Ako gaya ni Abby. Si Abby ay may iniindang kailangan siyang magpa-opera sa kanyang eyes. Ano? Meron siyang diabetic siya. Pwede naman tong in a miracle mawala, di ba Abby? Pwede naman tong ipag-pray, tas all of a sudden, wala na, okay na ulit. Si Pastoral ulit, pwedeng magically, boom, wala ng cancer, wala ng sakit, wala na. Pwede naman, di ba? Pero bakit pinananatili ng Panginoon? Kasi ang mensahe ng Lord, tiisin ninyo ang anumang hirap, ang lahat ng hirap. Amen. Amen ba? Kung yan ang dadanasin mo at ng pamilya mo, sa taong 2024, ang message sa iyo ay tiisin. Sabihin mo sa iyong katabi, tiisin. Yan. Huwag kang mag-dwell doon. Huwag kang ma-depress. Huwag kang bumigay because of that. Tanggalin mo yung mga bagahe na yan kasi tumatakbo ka. Alam kong mahirap, pero takbo lang. Ganon. Amen? Amen. Takbo lang ng takbo. Pangatlo sa lahat ng hirap. Ano yung una? Hirap ng katawan. Hirap ng kalooban. Ano yung pangatlo? Hirap ng isipan. Nako. Ang hirap ng isipan, ito yung may problema ka, may problema kang pinagdadaanan na hindi mo ma-resolve. Ano yun? May problema kang hindi mo ma-resolve. Hindi natin alam kung talagang mahina lang yung utak mo, hindi mo ma-resolve, o talagang hindi kayang i-resolve yung problema mo. Alin sa dalawa? Both ba? Pero hindi ma-resolve. Hirap ng isipan nun. Hirap sa ano yan? Ano ba? Sa masakit ng ulo ko. Alright? So lahat daw ay ating tiisin. Yan ang mga forms of discipline sa atin. May iba pang form of discipline. May isa pang form of discipline, ha? Nakasama sa lahat ng hirap. Ano yun? Yung sinabi kanina sa verse, nandyan pa rin ba tayo? Rebuke. Ayan. Do not lose heart when He rebukes you. Na? Ano yung rebuke? Yung iko-correct ka niya ng masakit. Yes. Pagsasaway, yan ang rebuke. Sa Tagalog, Tutuwid. pagsasaway, pagpapalo, pagtutuwid, yan, tama yan. Pagtutuwid sa baluktot na pag-iisip at pamumuhay, yan ang rebuke. Walang rebuke na masarap pakinggan. Lahat ay masakit. Lahat ng rebuke ay masakit sa tenga at gumuguhit sa damdamin at madalas sa ego. Hello? Alam niyo, pag nire-rebuke ka, alam niyo saan yung unang mararamdaman? Papagting yung tenga mo eh. Iirap yung mata mo kaagad pagka gumuhit yun sa ego. Ganon yun. Sa church, pag meron nagpipreach, at tinamaan siya, pag tinatamaan siya, malalaman mo kung sino yung ginuhitan sa ego, nananahimik siya. Gumaganon yung mata. Paparinig. Pero yung hindi gumuhit sa ego, pumapalakpak. Yes, amen! Hallelujah, Lord! Ganon. Ganon yun ang response noon. Ang reaction. Makikita mo sa church, ang reaction ng Pastor, puro lang parinig sa akin. Ganon, rebuke. Sabi natin, rebuke. Rebuke. Masakit sa damdamin. Ang taong ma-pride, eto na ha, ang taong ma-pride, yun yung madaling umamin, baliktad. Ang taong ma-pride sa sarili, kapag nakarinig ng rebuke, masasaktan ang ego, magre-react, at ipagtatanggol ang sarili. Yan yun. No? Mangangatwiran. Ang hindi ma-pride, yun yung madaling umamin at tumanggap ng mga pagtutuwid o pagre-rebuke at handang baguhin ang kanyang gawi. Ganon yun. So, doon matitest kung meron kang prideful heart. No? Yung ikaw ay proud dahil
ang ganda ng performance mo, yung ikaw ay proud dahil masaya kayong pamilya, yung ikaw ay proud dahil sa mga bagay na ito, ng mga positive things, hindi masama yon. Ang masama sa pride, yung kapag ka nagre-react ka sa rebuke. Ibig sabihin, meron kang evil pride within. Yun ang isa sa kinakailangan mong i-surrender. Okay? So, rebuke. Sabihin natin ulit yung rebuke. Tandaan natin yan, ha? Ang taong ma-pride sa sarili, kapag nakarinig ng rebuke, masasaktan ng ego, magre-react, at ipagtatanggol ang sarili, mangangatwiran. May isa pa sa rebuke, consequence. Sabihin natin consequence. Anong ibig sabihin para sa inyo ng consequence? Parang after ng mga ginawa. Okay. After ng ginawa mo, balik sa iyo ng wrongdoing mo, parehong correct. 'Di ba merong laro na truth or consequence? Pansinin niyo doon. Pagka consequence ang pinili mo, dahil pinili mo ang consequence, ano mangyayari? Alam niyo ba ito, Nay? Yung Nanay Telma, yung laro na truth or consequence. Sinong alam ang truth or consequence? Taas ang kamay. Alam na lahat? Okay. Pag pinili mo yung consequence, ano? May gagawin ka. Kung ano ang ipagagawa sa'yo, tama? Sa ayaw mo at sa gusto, gagawin mo. Hindi ka pwede makiusap, pwede bang ganito lang? Hindi, consequence yun eh. Okay? Consequence yun. Ngayon, sa totoong buhay, ito ang consequence. Resulta, okay, tama. Ang consequence ay isang form of discipline. Ulitin ko kinig kayo. Ang consequence ay isang form of discipline sa ating mga kamalian. Ang consequence ay bunga ng isa o higit pang wrong moves. Parang negative talaga siya. Talagang meron ka nagawang hindi tama, ang consequence, ang resulta noon, ang bunga. Mapipigilan mo ba ang bunga? Anong pangalan ng katabi mo? Anong ba? May guess. Hindi tayo na no? Nicole. First time natin, Nicole. Hindi natin siya nag-greet. Palakpakan naman natin si Nicole. Okay. Mapipigilan ba natin ang isang bunga? In generally speaking, ang bunga ba ay mapipigilan? Hindi. Bunga na yun resulta na yun. Okay. So, yun yung consequence, bunga o resulta ng wrong moves. Ang consequence ng isa o mga maling galaw o desisyon sa buhay ay mangyayari sa taong nagkamali no matter what. Isa itong realidad ng buhay sa mundo. Hindi ito initiated by God. Tandaan natin to. Ulitin ko. Ang bungang ito, ang consequence ay hindi initiated by God or the devil for what you've done. Huwag nating sisihin si God, huwag nating sisihin ang Diyos, at huwag na nating sisihin ang diablo. Dahil hindi, ang consequence ng ating pagkakamali ay hindi kagagawa ng diablo. Hindi rin to kagagawa ng Diyos. Kaya may mga Kristiyanong nagdaranas ng mga paghihirap sa buhay, hindi dahil pinasuong sila ng Diyos doon sa consequence na yon, sa sitwasyong yon, kundi ito'y bunga ng kanilang mga pagkakamali na nagawa. Kaya walang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Sabihin mo sa iyong katabi, sisihin mo sarili mo. Sapagkat ang consequences ay mga bunga lamang, resulta o kinalabasan ng iyong ginawa, bunsod ng katigasan ng iyong ulo. Sinabi ng do not step on the grass. Umistep ka pa rin sa grass. Yan, nahuli ka tuloy. At ikinulong ka ng isang araw. Consequence yun. Okay? Okay?
Kaya, ang consequence ay mangyayari't mangyayari kahit na anong mangyari. Ulitin ko ang consequence ay mangyayari't mangyayari kahit na ano pang mangyari. Okay? Ang masaklap sa consequence ay kung minsan may collateral damage itong kasama. Alam niyo yung ibig sabihin ng collateral damage? Pag sinabing collateral, meron kang isusugal, itataya. Halimbawa, kukuha ka ng uutang ka ng pera sa isang ano ba tawag, sa isang agency, sa lending. Uutang ka, anong collateral mo? ATM. May iko-collateral ka, ATM sa inyo. Yung iba, iko-collateral nila yung ORCR ng kanilang motor. Titulo. Collateral. Meron kang itataya. Ang collateral, minsan, ang consequences natin sa wrong moves natin ay may collateral damage. Pag sinabing collateral damage, malaking damage sa mga ibang bagay o tao na walang kinalaman sa pagkukulang natin. Mamaya, ipapakita ko yan Yung nadamay sila dahil sa iyo. Nagigets natin? No? Halimbawa, meron kang inutangan. Hindi ka nagbayad. Nako ngayon, ikaw ngayon ay ilang beses ka ng hinahunting, hindi ka nagpapakita. Listen lang. Pagkatapos, hindi mo alam, pinagplanuhan ka na palang patayin. Ang problema, nung sinugod ka, no, wala ka doon, ang napatay yung mga nandoon sa bahay. Sila yung naging collateral damage. Na ikaw dapat yung papatayin, pero ang napatay, yung kung sino yung inabutan sa bahay na walang kinalaman sa iyong pagkukulang. Yun ang consequence. Naintindihan natin? Masakit, no? May kasamang collateral damage. Now, kasama ito sa pagdidisiplina sa atin. Alright? Ang masaklap sa consequence ay kung minsan may collateral damage, may ibang taong madadamay na walang kinalaman sa mga ginawa mo. Kaya mag-iingat talaga tayo. Ika nga, kung ano ang itinanim, siyang aanihin. Saan galing yan? Yang galing sa Bible yan. Galatia 6:7 hanggang 10. Basahin natin. Tingnan ko, nakalagay na yan. Ayan, nakalagay yan. Ang consequence ay isang form of rebuke sa kamalian. Ito ay bunga ng isa o higit pang wrong moves natin. Pakibasa Galatia 6:7 hanggang 10. Ready? Go! Huwag niyong linangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Pag sinabing hindi, ano ibig sabihin ng tuyain? Tinutuyo mo ang Diyos. Hinahamak mo ang Diyos. Sinisisi mo ang Diyos. Pinagsasalitaan mo ang Diyos. Hindi mo maaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang itinanim mo, yun ang iyong aanihin. Tuloy. Ready? Go. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Tuloy. Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ibig sabihin, in short, magpakabait ka. Ganun lang yun. Gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, Kristiyano, hindi Kristiyano. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ganun yun. Alam nyo, ang isang matindi sa consequence ito Kahit pa ipag-pray mo na wag na sanang mangyari pa ang consequences dahil na-realize mo nang nagkamali ka doon, mangyayari pa din ito. Sabi nga natin kanina, ang consequence ay bunga. Andiyan na yan No? Hindi na maibabalik yung nangyari na. Yan ang ibig sabihin ng consequence. Ano man ang mangyayari,
ito'y resulta ng pagkakamali. Ang dapat na lang na ipag-pray mo. So, ang tanong, kung ganun pala, dapat bang ipag-pray natin ang consequence? Ang mga pinagdadaanan natin, hindi. Ang dapat na lang daw na ipag-pray mo ay ang maging matatag kang harapin ang consequences ng iyong pagkakamali upang sa susunod ay maitama mo ang iyong sarili. Lesson learned, ika nga, ang tawag nating doon. Yan ay kung mabibigyan ka pa ng pangalawang pagkakataon. Maitatama mo ang iyong sarili. So, ang ipagpipray mo daw pala, Lord, Strength. tinatanggap ko. Kamali ako eh. Sorry na, Lord. Sige, ano man ang pasya mo para sa akin, tatanggapin ko ito ng maluwag sa aking puso. Huwag mong ipag-pray na, Lord, wag mong, no, Lord, nagsisisi naman ako, huwag mo na ituloy yan. Alam ko naman eh, ang gano'n. No? Pag ikaw ay nagkasala sa gobyerno, nakagawa ka ng krimen, at nagawa mo na, at nagsorry ka kay Judge, sorry na po. No? Nakagawa ka ng kasalanan doon sa krimen, doon sa pamilya, pagpatawarin nyo na po ako. Nadala lang ako ng ganito. No, nangailangan lang. No, kaya ninakaw ko yung iPhone. No, mga gano'n. Tama. Alright. iPhone na fully paid. Okay. So, Lord, ang tanong pagka nag-sorry ka ba sa judge, patatawarin ka ng judge na hindi ka na ikukulong, hindi ka na parurusahan? Ang pagpapatawad ay walang kinalaman sa consequence. Nagigets natin? You will still suffer the consequence as part of your discipline and punishment, pero pinatawad ka na. Okay? Kasi nag-sorry ka. Okay? So, ang dapat mo lang ipag-pray, maging matatag kang harapin ang consequence. May ibang consequences na wala ng second chance. Hala, yun ang delikado. May ibang consequences na wala ng second chance kasi leading to death. Everybody say leading to death. Leading to death siya o hahantong sa kamatayan at hindi ka na mabibigyan ng pangalawang pagkakataon pa sa buhay. Pakibasa po 1 John, unang Juan 5:16 hanggang 17. Ito 'yon. Ready, go. Kung makita ni Numan na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos. Okay, pause. Pwedeng ipag-pray kapag may second chance o hindi hahantong sa kamatayan. Ready? Tuloy. Magbigay sa tao iyon ng bagong buhay. Ito ay para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan. At hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing hindi matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Ang kasalanang hahantong sa kamatayan, hindi mo na ipagpipray. Yan ang biblical. Pastor, ipag-pray natin si kapatid na ganito kasi ibinaba yung hatol sa kanya, silya elektrika. Hindi pagpipray yun. Ayon sa Bible. Siya na ang mag-pray sarili niya sa Panginoon. Klaro? Klaro? Now, lahat ba ng ito will ni Lord o hindi? Ang iba. Meron dalawang will si Lord. Two kinds of God's will. Tandaan nyo ito ha. So, there are two kinds of God's will. May dalawang klaseng will si Lord. Ano yung dalawang klaseng will? Perfect will at saka permissive will. Ang perfect will ay yung gustong-gusto talaga ni Lord para sa iyo, yung magagandang plano niya para sa iyo. At ang permissive will naman ay yung ayaw sana ni Lord para sa iyo, kaso kasi yun ang mas gusto mo. O kaya apurado ka, di ka makapag-antay na makuha ito. Sige, di pasok ka sa permissive will niya. Ipipermit niya ngayon. Kahit di will ni Lord, God will allow it. Kasi meron kang free will. Nagigets natin? So, wala ka na sa perfect will
ni God, nandoon ka na sa permissive will. Doon papasok yung consequence ngayon. Sige. Kung yan ang gusto mo, okay, bibigay ko sa'yo. Hayaan ka ni Lord, basta sagot mo ang consequences. Huwag kang iiyak-iyak. Ganon yun. Ang mga perfect will ng Diyos ay yung mga nasusulat sa Biblia. Kung alin ang kalooban niya at alin ang hindi. So, klaro, malalaman mo kung ikaw ay Bible reader, nag-i-study ka ng Bible, umattend ka ng church, natututo ka, alam mo ang kalooban ng Panginoon because you know God's Word, nagme-meditate ka, nagre-reflect ka, nagme-memorize ka, in-apply mo sa buhay mo, you know God's will, whether something is God's will or not. Okay? You know for a fact kung ikaw ay nasa perfect will ni Lord or hindi. Pag wala ka sa perfect will ni Lord, nasa permissive will ka niya. Na kaya nangyayari yan sa iyo, hindi kumot nangyayari at pinapahintulutan niya ng Lord, ay yan na ang perfect will ni Lord sa iyo. God has better plans for you. God has better things for you, stored for you, pero mas ginusto mo ito. You follow your heart, bibigyan kanya ng permiso, papayagan kanya, nasa permissive will ka. Pero pag nag-suffer ka ng consequence, huwag kang pipray-pray. Hello? Nasusundan natin? Okay. So, kinakailangan matutunan natin ito, ha? So, kaya nga tayo nagba-Bible study at nag-church service na inanyayahan ng lahat na makinig at matuto sa salita at kalooban ng Diyos. Sa gayon, ang ating pagtakbo ay di tayo mapatid at madapa at maiwan at matapos natin ang takbuhin nilaan ng Lord para sa atin with flying colors. At least man lang sana, at least for this year 2024, loobin ng Panginoon na abutan natin ang 2025. Kaya nga sabi sa Proverbs, paborito ng lahat. Palagi ko walang Kristiyanong hindi nakakaalam ng Proverbs 3, 5, and 6. Ha? Alam ba ng lahat yon? Proverbs 3, 5, and 6. Sabi diyan, if you trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and if you acknowledge Him in all your ways, He will guide you, He will direct your path para di ka magkamali at madapa sa buhay at nasa loob ka ng perfect will ng Diyos. Kaya dapat, trust in the Lord. Sandalan mo ang salita ng Panginoon. Trust in the Lord. Bigay tayo ng ilang mga example dito, ha, wala ka sa perfect will ng Panginoon, pero nasa permissive will ka ng Lord. Sabi ni nanay na kahit anong mangyari, pilitin mong makapagtapos ng pag-aaral dahil yun lang ang makapagbibigay sa iyo ng maganda-gandang buhay. Wala akong ibang may pamamana sa iyo, ayokong manahin mo ang kahirapan natin. Yan ang sabi ni nanay. Magtapos ka ng eskwela kahit anong mangyari. Ibig sabihin noon, kung hindi ka kayang pag-aralin, magtrabaho, mag-aral ka. Tapusin mo pag-aaral. Dahil ang consequence, maghihirap ka. For sure na yon. Naintindihan natin? Maghihirap ka. Pagka ikaw ay hindi ka makahanap ng maayos, maganda-gandang hanap buhay na may mataas-taas na sweldo, habang lumalaki ang pamilya mo, bumibigat ang responsibilidad mo, tapos wala kang kinikitang malaki-laki. Hindi mo sila mahihirapan ka. Kaya ang sabi ni nanay, dapat pakinggan yan. So, hindi ka nakinig. Ang nangyayari sa iyo ay permissive will ng Lord. Yan. Pipiliin mong mabuti ang taong pakikisamahan mo, ha. Bago ka magdesisyong lumagay sa tahimik. Dahil ang pag-aasawa, ay hindi tulad ng kaning mainit na pwede mong iluwa pag napaso ka. Pinili mo yung taong gustong-gusto mo kasi matangos ang ilong, makinis ang balat. Tiningnan mo sa mga ganong aspeto. No? Hindi mo kinilatis, hindi mo kinilalang mabuti. Ang taong yon, ang pamilyang yon,
ang ugali noon, lalo na ikaw Kristiyano, alam nyo, tayo mga Kristiyano, yung mga unbelievers, hindi ano yan sa atin. Pag mag-aasawa ka ng unbeliever o hindi mananampalataya, magbo-boyfriend ka ng hindi mananampalataya, naku po. Pwede kang isalit na makuha mo siya sa Panginoon, baka ikaw ang makuha niya. Palabas palayo sa Panginoon. Ano? Mas nakinig ka sa iyong puso at sa mga bulong ng tropa mong unbeliever. Follow your heart daw. Huwag kang pihikan sa besh. Kasi besh, kaya nga ikaw na lang ang walang boyfriend sa amin kasi masyado kang mapili eh. No? Kaya wala kang love life. Saka atat mo gusto mo nang magka-love life. Ayun na, nangyari sa'yo. No? Nag-boyfriend ka ng hindi Kristiyano. Ano, may kilala akong ganyan, kasamahan ko. Ang laging bukang bibig niya, mag-aasawa siya ng prinsipe na galing sa kaloob ng Panginoon para sa kanya. Matagal kami hindi nagkita after several years na pag-alaman ko sa kanya, kumusta ka na? May boyfriend ka na? Meron na, nag-asawa na ako. Kaso ang pangasawa ko, lasinggo. At nananakit pa. Hindi Christian. Pero siya, Christian siya. Kasi nagmadali eh. Nagmadali. No? Lalo na yung hindi ligawin, nagmamadali yun minsan. Hindi ko alam bakit kinakalang magmadali eh. Okay? So, anong sabi sa 2 Corinthians 6:14? Tingnan natin. Wala yan dyan. 2 Corinthians 6:14. Dapat kabisado ito ng bawat isang Kristiyano. Memorize this. Huwag kayong makipamatok sa mga di mananampalataya. Ganun lang. Ano ibig sabihin ng huwag makipamatok? Ito batok to, di ba? Ito batok. Itong batok. Yung baka, no? Yung batok nila, may ikinakabit dito na kahoy. At ikinakabit doon sa kabilang baka. Na sila, sabay silang lalakad. Saan man ang gusto nung kotsero ba tawag doon? Sabay silang dalawang hihila. Huwag kang makipamatok. Huwag kang makiisa, makisama. Yun. Anong verse sa Bible? 2 Corinthians 6:14. Huwag kayong makipamatok sa mga di mananampalataya. Pero hindi. Nag-boyfriend ka ng di mananampalataya. Nag-asawa ka ng di Kristiyano, lasinggo, nananakit. So magdusa ka. At huwag mong sisisihin ng Diyos sa mga paghihirap mo kung tila di sinasagot ang mga prayers mo kasi God's permitted will ang pinagdadaanan mo ngayon. Hello, klaro ba yon? Okay. Ang pagpapaputok ng mga firecrackers tuwing New Year ay isang delikadong gawain ng mga pagano. Alam niyo ba ang New Year practice, yung mga firecrackers na yan, pagan yan? Para daw itaboy yung matasamang espiritu. Unbiblical yan. Dapat tayo bilang mga tagasunod ni Kristo, iwanan natin ang pagsunod sa pagan practice na yan. Tahasan na tayong di dapat magpapaputok tuwing New Year. Ipabaya na lang yan natin sa mga pro. Sino yung mga pro? Yun naman, okay naman yung mga fireworks kasi administered yon under strict safety rules. Manood na lang kayo ng fireworks. Huwag na kayong gumastos sa paputok. Sino sa inyong bumili na ng paputok? At magpapaputok mamaya. Mag-ingat kayo dyan, ha? Okay. Baka madali kayo ng consequence. Ha? Alright. Pati ang gobyerno po, nag-uutos, huwag ka nang magpaputok ngayong New Year kasi delikado, nagsusunog ka pa daw ng pera sa wala. Katwiran mo, minsan lang naman kasi itong taon na to, may konting budget naman. Ikaw, nagdesisyon ka na. Pinili mo na yung desisyon yon. Sumablay yung quitis. Nakakita na ba kayo ng quitis na sumablay? Hirap pataas, dumidire-diretso doon. Buti sino nakaiwas? Buti nakaiwas. Doon din sa may kabila, may isa pa doon. Salit na pataas, pumasok sa loob ng bahay nila. Saktong na dumaan ako, pasok. Nagsigawan silang ganon. Kala ko, magkakasunog. Paano kung nagkasunog? Paano kung tinamaan yung gas ng kalan?
may sumabog sa loob. At namatay yung baby. Baby na aso. Hindi pa ako tapos. Ha? Nagkasunog, namatay yung baby na aso. Okay? Collateral damage. Nadamay sa consequence sa'yo yung mga walang kinalaman. Yung bahay. Hindi napalaki tuloy yung gastos mo. Sa isang wrong move lang na pinili mo ang iyong kagustuhan, hindi ang perfect will ni Lord. So magtatanong-tanong ka ngayon, bakit mo Lord pinahintulutan ito? Bakit nangyari ito sa amin? Ay, mga ganon. No? So yan, permissive will. Ang consequence ay nandyan bilang pagdidisiplina ni Lord sa kanyang mga anak upang matuto tayo the hard way pag ayaw natin ang the easy way. Ang easy way kasi ay yung perfect will na tinuturo ng Biblia. Pag minsan kasi mas gusto natin ng mga adventure muna sa mundo bago tayo sumunod. At di sige, madali naman kausap si Lord. So dito ako magtatapos mga kapatid. Para on that note, matandaan ninyo ito dahil sa lahat ng tinuro ko ngayon sa inyo po, ang consequence part ang pinakamahalaga. Yan. Pinakamahalaga sa lahat na kailangan nyong ingatan bilang gabay sa inyong mga important big decisions this 2024. Amen ba? Amen. Sa ating pagtatapos, sa ating buhay kay Kristo, tayo ay nasa kanya-kanyang takbuhin. Animo tayo ay nasa isang malaking marathon race of life in the kingdom of God. Tanggalin ninyo ang anumang unnecessary weight, pabigat sa inyong Christian life. Mag-focus kayo kay Jesus, the author and finisher of your faith. Huwag kayong lilingon-lingon sa mga temptations ng mundo para di masway o malihis ang inyong atensyon at energy sa ibang mga bagay na di kalooban ng Diyos at magdulot pa ito ng consequences at collateral damage sa iba. And lastly, bilang ako na inyong coach in this marathon run,